Pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko, iba kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba sa'yo ko lang matatagpuan?
dalangin ko'y tinugon kahapon. Nais kong sumamba, di rin dahil may problema na naman, kundi sadyang di ko lang maunawaan mo, Diyos. Ako'y nagtataka lang talaga kung ba't sa'yo'y gano'n na lang ako kahalaga. Oh Diyos, bakit ba iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa? At kahit pa nung una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganon pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat sa'yo. Oh, salamat sa pag-ibig mo. Hey! Pap, 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 papara, pap, 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 papara, pap, 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 papara, papara, papara. Bukod sa pagsamba, may iba pa bang maaari kong gawin para man lang pasasalamat ko'y aking maiparating? Di man sapat ito lamang ang makakaya kong gawin, Panginoon, sana'y iyong dinggin. Ako'y namamanghalang talaga kung ba't sa'yo'y gano'n na lang ako kahalaga. Oh Diyos, bakit ba iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa? At kahit pa nung una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganon pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Oh, salamat sa pag-ibig mo. Di naman mababawasan ang iyong kadakilaan kung di mo ko inibig, oh Diyos. Ngunit ika'y sadyang kakaiba, karapat dapat sa pagsamba. Pagsamba. At kahit pa nung una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganon pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat. Tanggapin ang awitin, ito man ay hindi sapat. Panginoong Jesus, ang papuri ko'y alay sa iyo. Oh, oh, salamat sa pag-ibig mo. Oh, Check. Praise God. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Welcome to our Facebook Live ministry in this wonderful afternoon. Mga kapatid, maraming salamat po sa paghihintay. Dahil po mga kapatid, sa totoo lang kakagising lang po mga kapatid. Pasensya po mga kapatid, amen. At medyo nagkape muna tayo sandali. Para magising ang ating mga katawan, mga kapatid, ano? Check. Sabi ko nga po, para magising ang ating mga katawan, ano? At ngayon, sa pamamagitan naman ng salita ng Panginoon ay magigising na naman ang ating mga spiritual. Buhay ko sa puso Kamusta kayong lahat mga kapatid?
Sa hapon na ito ay nandito na naman tayo sa ating programa Facebook Live Ministry kasama si Pastor Cha ngayong hapon mga kapatid. kita. Napakarami na palang mga comments. Wow. Maraming salamat po ha. Brother Ching Bautista is watching with us today. Amen. Amen. At ngayon, nakikita nyo po sa taas na kasama ko po ngayon si Brother Ching. Amen. Invite natin siya mga kapatid ngayon. And then, Brother Ching, i-accept mo na. Ayan, adding na si Brother Ching mga kapatid. Brother Ching, i-accept mo na lang please yung atin pong ano. Mayroong lakas, pupurihin kita. Andro Rulida is watching. Hello po. Magandang hapon po sa inyo. Brother Eddie John is watching all the way from Bacolod City. Kamusta po kayo dyan sa Bacolod City? Naka-lockdown pa rin po ba? Jethro Ebar Sabal is watching. Hello po sir. Hello. This is one of my friends mga kapatid. Pastor Ronald Gastajon Amper is watching with us today. Hello Pastor Amper. Bis ko nang mag-basketball kasama nyo ah. Kahit di ako ganun kagaling mag-basketball, pero nag-enjoy naman ako mag-basketball mga kapatid. Ma'am Beth M. Frenila is watching with us today. Hello Ma'am Beth, kamusta po kayo? So hindi po nasagot ni Brother Ching mga kapatid. Brother Ching, hindi nyo po sinagot ang akin pong pag-add po sa inyo. Sister Maricar Mantonia Imperial is watching with us today. Mayong hapon po, Pastor, sabi ni Sister Maricar. Mayong hapon man, Sister Maricar. Maraming salamat sa pag-offer mo ng load para kay Brother Dodong sa birthday celebrant kagabi ha. Pero pasensya na, wala po siyang cellphone eh. Kaya God bless you po, Sister Maricar. Brother Tibbs Contreras is watching with us today. Hello, Brother Tibbs. Wow. Nakikita ko ang daming mga like ni ating Pinoy Channel Andorra, Brother Dondon, ang host natin sa Pinoy Channel Andorra. Maraming salamat, Brother Don. Maricar Mantonia Imperial watching from Buhi, Kamsur. Amen. So, Brother Ching, hindi nyo po sinasagot yung akin pong request. Sister Weng Sarabosing Tadle is watching. Sir Eddie John, God is good. Pastor, God bless your ministry. Good noon. And to my Pastor Jimena. Ikamusta niyo po kay Pastor Jimena, Sir Eddie John. God bless po. Maricar Mantonia Imperial, I'm here. Yes. Brother Tibbs Contreras, mapagpalang hapon, Pastor Richard, and God bless you. Isa ding mapagpalang hapon, Sir. God bless you din po. Sir Michael Mahine Ortaniza is watching. Hello po. Maricar Mantonia Imperial, ganda ng song. First time ko yan narinig. Amen. Isa po yung Tagalog Gospel Song Collection. Yan po yung i-search nyo sa YouTube po. Mas maganda kasi minsan kung Tagalog yung ipi-play mo kasi hindi ka makaka-copyright kung Tagalog, mga kapatid. Annabel S. Jara Caberte is watching. Hello, Sister Annabel. God bless you, Pastor Cha. Sabi niya, mga kapatid. Maraming salamat, Sister Inday. God bless you too po. Andy Lapop Gales, mayong hapon, Pastor Rich. God bless you more ug sa tanan nga mga viewers. Pastora Nening Arca Kayaw is watching with us today. Naglilinis pa po ako, Pastor Cha, pero nakikinig po ako. Amen. Sabi ni Sister Annabel S. Jara Caberte yan, mga kapatid. So, na-testify ko nga pala, Sister Annabel, pasensya po kung na-testimony ko po last time. Yung inyo pong testimony na pinagalitan po kayo ng inyong amo dahil kayo po ay nag-worship sa Panginoon. Amen. But you still worship the Lord. Hindi po kayo natakot, hindi po kayo natinag. Kasi po hindi po kayo nakabase sa tao. Kaya po, believe po ako sa inyo. Amen. Sabi nga po palagi ninyo sinasabi, not idolatry, no? Hindi po idolatry, pero saludo po ako sa inyo, hanga po ako sa inyo, in Christian way of saying, na blessed po ako sa inyo.
Sa mga kapatid kung humihigop ako dito Sister Marilyn Dayupay Pascua, hello Pastor Cha, God bless sa asawa mo. We love you. Amen, maraming salamat po. At ang asawa ko po ay nandun ngayon sa bahay, nagluluto na po ng para sa dinner. Para sabi niya po, pagkatapos mo mag-live, kain ka agad. Wow. Wow. Sister Annabel S. Jara Caberte, naka-headset. Ako, Pastor Cha, andito lahat amo ko. Wow. See, yan po yung tinatawag mga kapatid na interesado talaga sa salita ng Panginoon. Yung kahit nandyan yung amo, bawal, but still, nagbibigay ng oras at panahon sa salita ng Diyos. Wait mga kapatid. Pero kung hindi ka interesado sa salita ng Panginoon, mga kapatid, kahit pa libre ka, kahit pa wala kang trabaho, hindi ka manonood. Hindi ka manonood. Because you are not interested. But if you are interested, may trabaho ka man, busy ka man, may magagalit man, pagtawanan ka man, you don't care. You will listen. Amen. Annabel S. Jara Caberte, si Sir Alonzo Rooney is mentioned, Brother Dondon Mabagod is mentioned, Pastor Melvin Acuesta is mentioned, Pastor Junray Laima, my friend, is mentioned, Sister Barcel Besa is mentioned by Brother Michael Mahinay Ortaniza. Sabi ni Sister Andy Love of Galis, ako sis, nagtutupi na. Yan, may mga trabaho pero nanonood sila mga kapatid. Annabel S. Jara Caberte, Pastor Art Acuesta is mentioned in this wonderful afternoon. UPCI Almaslow is mentioned by Brother Michael Mahinay Ortaniza. Si Sister Almaslow ay isa po sa co-host ng Pinoy Channel Andorra Christian Got Talent, mga kapatid. Wow. Annabel S. Jara Caberte, Pastora Melissa Angat Belly is mentioned in this wonderful afternoon. Pinoy Channel Andorra. Sabi niya, good morning, Pastor, watching habang nag-coffee mode, nag-ready going to my work. God bless you. Amen. God will bless you more, Brother Dondon Mabagod of Pinoy Channel Andorra. Bagamat inuuna niyo po ang Panginoon pagkagising at pagkagising niyo pala. Annabel S. Jara Caberte, Ili Jean Yawon Danao is mentioned in this wonderful afternoon. Marilyn Dayupay Pascua, pa-request ng song Pastor Dakila Ka o Diyos by Jose de la Cruz. I-play natin yan pagkatapos ng awitin ito. Hindi ko talaga matawagan si Brother Ching Bautista, mga kapatid. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban, huwag kang bibitaw, ituloy ang takbo, huwag kang matakot, tayo'y maglalas. Brother Ching, hindi mo po sinasagot. Adding na po yun. Adding. Nag-adding na po ako. All you need to do is to click accept, Brother Ching. Dito po sa ating screen ngayong hapon. So, andito na. Brother Ching Bautista is here with us today in this wonderful afternoon. Hello, Brother Ching. Kamusta po kayo? Wala po kayong Magandang headset, hapon po, Brother Ching. mga brother and sister. Amen. Pwede mo ilagay yung cellphone mo para mas makita yung iyo pong face, no? Yung napakagwapong mukha ng ating kapatid na si Brother Ching Bautista. Isa po sa ating mga kapatiran, mga kapatid. Amen. Wala po kayong headset, Brother Ching, para po mas clear yung aking boses na marinig nyo at mas clear din po ang inyong boses, mga Brother Ching. Dakila ka o Diyos ang atin pong tinutugtog ngayon, pero ipagpatawad nyo kung medyo mahina, bagamat
meron po tayong bisita sa atin pong screen ngayong hapon. Pagpatuloy ko muna habang inaayos pa ni Brother Ching ang kanya pong camera, no? Sister Annabel Esijara Caberte, Zinaida Cruz Mariano is mentioned, Sumikad sa Banal, Jerain is mentioned by Sir Michael Mahine Ortaniza, Pastor Cesar Verano is mentioned by Sister Annabel. Brother Michael nag-mention siya kay Jimboy Dominoy Balutik. Pastor Jimboy, you are mentioned in this wonderful afternoon. Marilyn Dayupay Pasqua, hindi ako makapag-share, bakit kaya? Uy. O nga pala mga kapatid, please click the share button dyan sa ilalim mga kapatid, amen? So okay na ba Brother Ching Bautista? Okay na po, Pastor. Magandang hapon po sa lahat at sa nanonood sa ngayon sa ating viewers. Amen. So we have 20 viewers. Amen. Praise the Lord. Batiin mo muna ang ating mga viewers ngayon habang ako'y hihigop ng aking kape. Isa pa yan, Pastor. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa ngayon, lalong-lalo na sa ibang bansa. Palagi natin isipin na sa bawat sitwasyon sa ngayon, makayanan natin to. Si Brother Ching, mga kapatid, ay isa din po sa ating mga kapatiran. Amen, hallelujah, na minsan na pong lumayo sa Panginoon, but through our live streaming, ay muli po siyang nakapagbalik loob sa atin pong Panginoong Hesukristo. Hindi po ba, Brother Ching? Yeah. Yes po, Pastor. Dahil po siguro alam naman natin po sa sarili natin na anak tayo ng Diyos. Kaya kahit anong mangyari, hindi naman tayo pala talagang pabayaan ng ating Panginoon. Right. Sapagkat tayo ay namumuhay sa mundong ito. Amen. So, meron ka bang Brother Ching? Meron ka bang testimony ngayong hapon? Yan. Maganda yan. Mag-testimony tayo. But before that, brother, nakakapagbasa ka ba ng comments ngayon? Tinitingnan ko po, Pastor, kung meron naman po, pero Pwede ka bang makapagbasa ng comments ngayon? hindi po, Pastor, hindi po. Hindi ka nakakapagbasa po ngayon? Hindi. Okay. Ako na lang muna magbabasa mga kapatid. So, ibang segment naman po ito ngayon. Hindi lang po tayo palaging song request kasi nakaka-boring na rin minsan paulit-ulit ng song request. So, mga week. So, once a week mga kapatid ay meron po tayong mga iimbitahang mga viewers upang makapagbigay po ng kanilang testimony, kung paano po sila pinagpala ng Panginoon, kung paano po sila binless ng Panginoon, amen. Ano po ba yung mga suliranin na dumating sa kanilang buhay at ano po yung ginawa nila upang makapagpatuloy sa pananampalataya, no? So maganda ding gawain ito mga kapatid kasi po yung testimony ng ating mga kapatiran, isa po yan sa makakatulong upang ma-lift up din ng isa pang kapatiran because we don't know na yung kapatid mo pa lang yun ay meron pong tinatawag na ganun ding experience. For example, nakaranas ka ng heartbroken and then ikaw, sinabi mo na ang Panginoon hindi ako pinabayaan, ganun. May isa pala na nakikinig na heartbroken. At nung panahong narinig niya yan at napakinggan niya mga kapatid ang iyo pong tinatawag na testimony, ay na-refresh siya at nalaman niya kung ano yung dapat niyang gawin. Hindi po ba, Brother Ching? Yes. So ngayon po Yes mga po, kapatid, once a week, meron po akong isa sa inyo na ipipm mga kapatid. Tatanungin ko po muna before ko po tawagan para po sure na baka po kasi yung tatawagan ko wala nakahubad. Yung di ba, kapag mainit yung panahon, di ba yung iba naghuhubad ng damit mga kapatid, baka yun yung matawagan natin o baka nagbiyahe o baka natutulog, no? Kailangan muna nating tawagan kung okay lang ba, may oras ba o baka nagtatrabaho, ganun. So, si Brother Ching mga kapatid is, if I'm not mistaken, he is fourth. Ika-apat na siya natin na naging bisita sa atin pong live streaming. Kasi po, nung una, si Brother Rooney Alonzo and then si Pastor June Ray naka-visit na rin sa atin pong YouTube, sa ating Facebook rather. And then si Brother Kibs Contreras nakabisita din sa ating
Facebook, si Brother Justin. Panglima ka pala, Brother Ching, panglima ka. So, Panglima next na week pala mga ako. kapatid, next week, so gagawin natin to every Monday. Meron po tayong tatawagan mga kapatid upang makasama natin sa atin pong live streaming. Kaya po maghanda na Yes po po. kayo ng inyong mga testimony kasi baka isa po kayo sa susunod na atin pong makakasama sa atin pong live streaming dito po sa mga kapatid sa atin pong Facebook Live Ministry mga kapatid. So, sabi ni Sister Maricar Martonia Imperial, magtitimpla din ako ng kape. Nainggit naman. Sabi ni Pastor, magandang hapon, brother, Kong Pugi, Ching Wow. Bautista, God bless you. Thank you, brother Michael Mahinay. Wow. So ano kasi brother, Ching, kakagising ko lang. Kasi pagdating ko galing sa pag-uwi ko medyo higa-higa muna konti, medyo nakatulog ng konti, and then pagising ko, nagpa-music na muna ako at saka prepare din ng mga kailangan, no? Praise the Lord. At ngayon, hanggang ngayon nagkakape pa ako eh. Kaya So, ako nga, kamusta Pastor, naman yung buhay mo walang dyan ngayon, magawa kapatid dito na eh. Ching Bautista? Dito ngayon, Lapit medyo mo okay konti yung naman. microphone mo, Brother Ching. Yung microphone yan. Baka siguro, medyo okay naman po kasi kahit papaano is kahit maraming problema na makakayanan din. So, siguro bukas pabalik na rin kami sa aming trabaho rin kasi nandito rin Wow. ako sa Kamusta naman yung spiritual life natin ngayon? Dumikit si Brother Ching, mga kapatid. Kamusta yung spiritual life natin ngayon, Brother Ching? para sa akin, medyo okay man lang, Pastor. Amen. Maganda yan. Tapos ito, sa ating pagpapatuloy, bibigyan kita ng mga ikling panahon, bibigyan kita ng panahon ngayon upang makapagbigay ng iyong testimony. Amen. Magbigay ka ng iyong testimony. Tapos ng iyong testimony, kapatid, ay magbigay ka ng Bible verse, isang bersikulo, na makakapagbigay ng encouragement sa ating mga kapatiran ngayong araw. At kung okay Yes lang po. sa iyo, habang nagpipreach ako, or before ako mag-preach, ikaw mag-pray, and then habang nagpipreach ako, dyan ka lang. Okay lang ba sa iyo yun? Sige But po, before Pastor. that, ikaw na muna yung magbigay ng testimony, encouragement, no? Yung mga positive thoughts, no? Na mga, ano yung mga napagdaanan mo, paano mo ito na tawag na napanalunan, paano ka naka-escape from, paano mo nagawa ng paraan. Saan ka humingi ng tulong, sino yung tumulong sa'yo, sino yung number 1 na tumulong sa'yo, Panginoon, no? So, tapos magbigay ka ng Bible verse, and then encouraging words para sa ating mga kapatiran ngayong hapon. Kasi hindi lang natin alam, Yes. baka isa yung mga kapatiran natin, yung iba, katulad mo ng napagdaanan. Okay? Mga kapatid, ngayong hapon, ibibigay ko po ang panahon kay Brother Bautista upang makapagbigay ng kanya pong testimony at ng kanya pong Bible verse ngayong hapon. Unang-una, mga brother and sister, lalo na sa nanonood ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat ay maraming mga problema na ating naranasan sa ngayon. So, unang-una, ang hindi ko makakalimutan po yung sinasabi ng ni Job na kahit sapagkat siya ay alam niya kung ano ang makakatulong para sa kanya kundi walang iba kundi si Jesucristo, no? So mga kapatid, ito po ay isa sa mga marami masabu na malawak na testimony para sa inyo. Naririnig po ba, Pastor? Medyo paputol-putol po ng konti. Baka pwede po kayo makapaganap ng medyo magandang signal po. Medyo angat nyo po ng konti yung phone nyo.
Ayan, parang dyan po medyo maganda yung signal dyan. Okay pa mga kapatid, Inahawakan. ulitin ko po. Ibibigay ko po ang panahon Inahawakan. kay Brother Ching Bautista mga kapatid. Thank you so much, Pastor. Panginoon, ah, sapagkat siya ay nagbigay sa atin ng pagkakataon para maka bigay din ako sa inyo ng magandang testimony para sa inyo. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa dami-dami nangyayari sa buhay natin ngayon, lalong-lalo na sa pandemya. Unang-una, ang maibigay ko ngayon na testimony is about sa buhay ko. Marami nang akong nararanasan sa ngayon. At marami na rin akong dinadanas sa ngayon na problema, pero dahil doon, lahat yan, mawawala din yan pagkat Panginoon. Amen. Kahit gaano man kalaki yung problema natin sa buhay, dahil lahat tayo meron namang problema sa bawat sitwasyon natin, lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon. Maraming salamat po sa inyo dahil narito ako para ibigay ko ang aking testimonies para sa inyo. Unang-una, sa nangyari sa akin, lahat ng bisyo, pinasukan ko, at lahat ng mga sugal, lahat ginawa ko na, pero dahil doon, wala akong natutunan, kundi puro lahat kapakyasan sa buhay natin. Pero gaano pala kabigat yung problema natin, gaano man kalaki ang pagsubok na dumarating sa buhay natin, ang Panginoon palaging nandyan. Hindi pala tayo pababayaan mga kapatid. Kaya minsan naiisip ko na parang nawalan na ako ng pag-asa, parang nawalan na ako ng sarili ko, na iniisip ko na sa sarili ko na ang hirap na malayo ka, hindi malayo sa pamilya mo, malayo sa mga kapatiran mo. Pero ang hirap kapatid na ilang taon na rin ako na hindi nakapagsimba, at ilang taon na rin ako na hindi na pumasok sa church natin. Kaya mga kapatid, kahit gaano man na hindi man tayo nakakapasok, magpapasalamat tayo dahil meron isa sa mga tinatawag ng ating Panginoon na kahit papaano nakakarinig tayo sitwasyon ng tao. At sana po atin po malaman kung gaano ka-bless ang ating buhay, sapagkat alam naman natin na hindi naman talaga maiwasan ang mga sitwasyon na ating naranasan sa ngayon. Lalong-lalo na sa mga pandemya ngayon na dati parang wala lang yung mask na yan, pero ngayon kailangan na natin dahil isa yan sa mga dahilan na binibigay sa atin ng Panginoon para alalahanin siya, para tanggapin natin siya bilang Diyos na para sa ating buhay, dahil alam naman natin na may tiwala tayo, no? Kasi ang pag-iisip ng Diyos ay hindi natin pag-iisip yan. Ibig sabihin, ang desisyon ng Diyos ay hindi nating desisyon yan. Ibig sabihin, lahat ng desisyon natin, nasa Diyos yan. So once nga wala tayong desisyon, no? Amen. Praise the Lord. Dapat kailangan lang natin na mayroon tayong grace, no? Na sa ating buhay sa ngayon, kung mapapansin mo, parang walang mangyari, parang kahapon lang, no? So sino ba tayo para hindi natin kilalanin ang ating Diyos, no? Sino ba tayo? No, kaya ako kapatid, sa totoo lang, sa dami-dami ng problema na naranasan, at alam ko na anak ako ng Diyos,
Naniwala po ako pababayaan dahil kahit malayo tayo, kahit saan man tayo, tiwala lang tayo. Ah, Brother Ching, hello sa'yo. Oo. Ano yung mensahe na maibibigay mo? Naririnig mo ako, Brother Ching? Sige po, Pastor. Narinig po kita. Hello, Brother Ching? Hello? Hello, Brother Ching? Hello, hello? Hello, Pastor? Naririnig mo na ba ako? Narinig kita. So ngayon, ano yung mensahe na maibibigay mo sa ating mga kapatiran na minsan na ring napalayo sa Panginoon? Katulad na naranasan mo na minsan kang na-backslide, minsan kang lumayo sa Panginoon, at ngayon nakabalik ka na sa Diyos. Ano yung mensahe na maibibigay mo sa kapwa mo kapatid o sa ating mga viewers na minsan na ring napalayo sa Panginoon? Yes po, no. Mga kapatid, unang-una, ako ay napalayo na rin sa ating Panginoon, no? Lalong-lalo na sa ngayon. Isa lang ang maibigay ko sa ating mga viewers sa ngayon. Sa aking buhay, minsan, nawawalan na ako ng pag-asa. Minsan, naipag-isipan ko na parang ayaw ko na. Parang susuko na ako. Pero sinasabi ko minsan sa sarili ko na siguro kung may Diyos naman siguro ang buhay ng tao, siguro doon ko sa sarili ko na dami ng problema na naranasan ko sa buhay. Dahil nung lumayo ako sa Kanya, sinisi ko rin ang Panginoon. Nung lumayo ako, sinisi ko ang Panginoon. Bakit? Bali, nung lumayo ka dati sa Panginoon, parang nagalit ka sa Kanya. Noon. Nagalit ako sa Kanya o sinisi ko, sabi ko, Panginoon, bakit mo akong ginaganito? Noong nagpagamit ako sa Kanya, nung nagministry din ako sa church natin, hindi, nung nangyari sa akin yun, yung isang pagsubok na nalpalayo ako dahil yung pangarap ko sana yun na magiging pastor rin sana dahil doon sa kaalaman pala ng lahat ng mga kapatiran, isa pong worker sa isang church dati. And then, ang kanya pong pangarap ay maging isang pastor. Ngunit lahat naman tayo ay dumaranas sa tinatawag na problema, mga kapatid. At nangyari na nga nangyari yon na si Brother Ching ay napalayo sa Panginoon. At sabi nga niya sa kanyang testimony na matagal na panahon siyang hindi pumasok sa simbahan kasi nga po sabi niya, nakaramdam po siya ng parang sama ng loob. 'Di ba, Brother Ching? Parang sama ng loob sa Panginoon, sinisi niyang Panginoon, bakit nangyari to sa akin? Na minsan tayo, meron din tayong ganong katanungan, hindi po ba? Atin pong live streaming ay nakabalik po si Brother Ching. At pakinggan niyo pa po ang kanyang mga testimony ngayong hapon. Ano pa yung mga nangyari sa buhay mo, Brother Ching? Nung nangyari sa akin yung isang bagay na lumayo ako sa ating Panginoon, lahat ng bisyo, nung lumayo ako, once kasi na lumayo ako sa Panginoon, lalo kang mapahamak. Ibig sabihin, doon mo ma-realize mismo sa sarili mo na yung pag lumayo ko sa Panginoon, walang mangyayari sa iyo, kundi ganun at ganun din. Ganun at ganun din ang mangyayari sa iyo. Kaya noong napag-isipan ko yun, pumasok ako sa bisyo, lahat ng bisyo, pinasukan ko yun, nagpanggap ako ng bilang naging bait-baitan or ano, ginawa ko na yan lahat, pakaplastikan o anong klaseng tao nasa loob ng puso ko, sa loob ng utak ko, ginawa ko na yan lahat yan. Kaya noong naisipan ko yun, noong gumagamit ako dati din, hindi sa kalayuan, sa mga ano na yan,
no? Dahil yan naman talaga ang ano natin. Pero nung gumamit ako ng isang bagay na hindi dapat, kompleto, merong lahat nandyan yan, mga kapatid. Nung na-realize ko, nung ginread kami mga kapatid doon sa ginagawa namin, nung niread ako, Mhm. ng Bali na isang rin kayo? na-read po kami ng isang SWAT at saka PDEA. Aha, aha. Nung nangyari sa akin po 'yun, bigla pero lalong ako noon, wala ako sa sarili. Bigla akong naalala ang Panginoon na kasi Mhm. hindi ako nahuli kung bakit nakatakbo pa ako, gano'n. Sabi ko, tapos doon ako, umiyak ako, tapos nung sa pag-iyak ko na yun, naalala ko ang Panginoon na hindi niya pala ako pabayaan sa gitna ng kalamidad, sa gitna ng problema. Amen. Hindi niya rin pala ako pinabayaan. Kaya doon ako nagsabi sa sarili ko na kahit itakwil mo pang Panginoon, kahit ano pang gagawin mo sa Panginoon, babalik at babalik siya sa'yo dahil alam niya na ikaw ay anak niya. See? Mga kapatid, narinig nyo sa testimony ni Brother Ching na kahit gaano man tayo kasama, ilang beses man nating sinaktan ng Panginoon, pero mahal na mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. May mga panahong tumalikod tayo sa Kanya, pero ang Diyos, mga kapatid, kailanman hindi tumalikod sa atin. And then it makes us realize, sometimes God is putting us into the deep situation. Nilalagay tayo minsan ng Diyos sa isang sitwasyon, mga kapatid, na feeling natin napakasama. But by that situation ay naaalala natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Yes, It Pastor. is a true testimony. Come on, Brother Ching, continue. Oh, tapos yes, thank you. Yun nga nung nangyari sa akin nung nagtrabaho ako. Tapos palagi ako na naginip, mga kapatid. Nung isang araw na yun na tanghaling tapat, naginip ako na maraming bituin sa langit. Tapos nung paggising ko, tanghaling tapat na yun, na naginip ako na maraming bituin pero sobrang init. Kapatid, hindi ko po realize ibig sa ating sarili. Wala. Kahit lalayo at lalayo tayo, kapatid, lalo tayong mapapahamak. Lalo tayo madisgrasya sa ating ginagawa sa ating buhay. Kaya kapatid, sana atin yan ma-realize na malayo man kayo sa pamilya nyo, malayo man kayo sa mga kapatiran nyo, nasa ibang bansa man kayo, mga kapatid, lagi nating tandaan, God is good. Kahit ang bigat na, kahit ang hirap na, kahit Amen. pagod ka na, kahit wala ka ng pag-asa, Right. kahit hirap ka ng bumangon, kahit nakadap at magdarasal, alam mo na sa sarili mo kung tinatanggap ka ng Diyos o hindi. Amen. Kahit maraming mga pagsubok lang yan. Kahit pinagluloko tayo ng mga tao, kahit pinag-anuhan tayo ng mga kantsawan man tayo, pero wag nating isipin, wag nating hayaan na madaya tayo sa tadhana na yan. Dahil alam naman natin sa sarili natin na lahat tayo ay makakaahon din sa hirap ng buhay. Basta may tiwala lang tayo sa sarili at sa ating Panginoon. Praise the Lord. Napakaganda ng testimony mo, Brother Ching. At meron pa ba kayong Bible verse ngayong hapon? Sa dami kong nalalaman sa ngayon na sa dating kung nagawa ko, mukhang nakalimutan ko na yung iba, pero
yun lang, isang verses lang siguro yung hindi ko makakalimutan po sa Tiska 5:15 nga an andami nga wala sing magbalo sing malain kundi tinguwaa lang ang Amen. pagpakamaayo sa isa't isa. Buot silingon tinguwaan naton ang pagpakamaayo sa isa't isa. Nga bisan bisan pakanubo kita, at least ginapakataas mo kita sa ating Panginoon. Kahit pinapababa tayo, pinapataas tayo ng ating Panginoon. Right. Nagpakumbaba lang tayo. Amen. Kasi sa pagpakumbaba natin, meron yan ibibigay ang ating Panginoon na magandang kinabukasan sa ating buhay. Right. Amen. Kamusta naman ngayon yung trabaho nyo dyan, Brother Ching? Sa ngayon po, hindi pa namin alam ang magiging resulta nito kung kailan kami makapasok, bukas ba o masusunod pang linggo or ano, basta pinagdadasal ko na lang kasi baka by maka-uwi kami diyan sa atin December, makauwi kami diyan. Amen. First time ko lang po talaga sali dito sa ating live. Kaya parang medyo nahihiya pa ako at naunahan ako sa kaba kaya siguro Huwag kang oo, kabahan. sa dami-dami kong nalalaman pagdating sa dami kong nalalaman no, pag nasa personal na talagang kabado na, no. Kasi nga naman pagdating kasi sa Panginoon hindi biro yan, no. Oo, iba yung biro sa sanlibutan kaysa biro sa Panginoon, di ba? Amen. Kaya pag sa biro kasi sa sanlibutan, lahat magagawa mo yan. Pero sa Panginoon, ibang yung biro di ba? Kaya pagdating diyan, kakabahan ka talaga. Pero pag maka-reserve ka na niyan at hindi ka na masyadong nasasanay ka na, siguro ano ka na rin yan. Right. Amen. Praise the Lord. Ano nangyari dito sa music ko? Putol-putol na, Pastor. Oo nga. Baka makakabasa ka ng mga comments, Brother Ching. Please, ikaw muna. Ano nangyari dito sa music? Maya-maya ay magbibigay na tayong salita ng Panginoon. Hello, brother? Nawala si Brother Ching, mga kapatid. Amen. So, napakaganda mga kapatid ng testimony ni Brother Ching, di ba? Na yung isa doon sa paborito ko sa nasabi niya mga kapatid. Amen. Minsan niyang iniwan ng Panginoon. Iniwan niya ang Diyos. Nawalan siya ng oras sa Diyos. Pumasok siya sa bisyo. Pumasok siya sa mga walang kwentang mga bagay dito sa mundo. And then, nangyari nga na na-raid sila. Yun yung natatandaan ko mga kapatid, na-raid sila. And then, nung panahong na-raid sila, hindi siya nahuli. And then what happened? Ano yung nangyari mga kapatid? Naalala niya yung Diyos. Na kahit gaano pala tayo kasama, kahit gaano pala tayo kasama yung ating situation, lumayo tayo sa Diyos, iniwan natin ang Diyos. But Jesus never changed.
Hindi kailanman nagbago ang Diyos. Hindi niya tayo kailanman iniwan, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Babasahin ko tong comment ni Brother Bros Alco Walker. Kasi po mga kapatid, taga dito yan, taga si Alay. And then, positive po siya ngayon sa COVID-19. Kapatid na Bros Alco Walker, marami na po tayong napag-pray na mga positive po sa COVID-19 dito sa atin pong program. At sa programa din ng ibang mga pastors, mga positive sa COVID-19, may sintomas ng COVID-19. When we prayed, nawala mga kapatid, gumaling sila. Because for God, nothing is impossible. What is impossible to men is possible to God. We are serving a great, great one God, a powerful God, and His name is no other than Jesus. Sabi niya mga kapatid, Pastor, pray na lang ko sa ako ang kahimtang nga nag-positive ko. Aning nagkaratabo sa kalibutan pero isaragid ang ako ang asahan. Si Jesus, ang unang tambal sa tambal. The great physician. So nawala si Brother Ching mga kapatid, siya sana yung magpipray sa atin pong Word of God. So without further ado mga kapatid, tayo po'y mangangaral na ng salita ng Panginoon. But before that, let us pray for Brother Bros Alco Walker. Na kung saan naka-experience siya mga kapatid ng pagka-positive sa COVID-19. His real name is Renante de Lima. Pwede niyo po ba akong samahan upang ipag-pray si Brother Renante de Lima in this wonderful afternoon? And then Brother Renante de Lima, I will tell you this. Pwede ka bang mag-pray din sa iyong sarili? Gumawa ka ng connection sa Diyos. Sabihin mo, Lord, kung papagalingin mo ko, I will do this for you. And then make sure na gagawin mo. Because God is going to do His job right now. And the only job we have in return is nothing else. Let us worship God. Panginoong Jesus, I've come to your presence to pray for my friend, to my brother Renante de Lima, O Diyos, na ngayon po ay positive sa tinatawag na COVID-19. But I do believe that for your name, nothing is impossible. You have seen the faith in my brother, sa faith ni Brother Renante de Lima, Panginoon. Sabi niya, wala na siyang iba pang aasahan, kundi ikaw, Jesus. Nagpapagaling, the great physician, the physicians of all physicians. You are the great God healer. You have said in your word that by your stripes we are going to be healed. And right now in the name of Jesus, I claim it, Lord God. Heal my friend, Brother Renante de Lima. Touch his body right now and make him feel comfort, healing, restoration of the strength in the name of Jesus. I rebuke COVID-19 virus. Get out to the life. Get out to the body of my friend. That body is the temple of Christ. You don't have the right to destroy that body. I rebuke you, COVID-19, in the name of Jesus, and by the power and by the authority of His name. Get out in Jesus' name.
Jesus' name. Jesus' name. We need you. We need you, Jesus. We need you, Jesus. We need you, Jesus. Woo. Claim the power. Claim the Spirit of God, Brother Anante. Jesus loves you. So without further ado, brothers and sisters, in a short period of time we have left, medyo napahaba tayo mga kapatid sa testimony, but it's good. It's okay. It's totally okay. I am blessed by the testimony na si Brother Ching, nung mga panahong lumayo siya, pinasok niya yung bisyo. Na-raid sila. At nung panahon na hindi siya nahuli, he remembered Jesus. That's why, mga kapatid, that answer our question that sometimes we ask, Lord, why are you putting us into this kind of situation? Bakit mo kami nilalagay sa sitwasyon na ito? Bakit ako nagkasakit sa dami ng tao? Bakit ako pa? Bakit ako nagka-problema sa dami ng tao? Bakit ako pa? Why am I in this kind of a situation? Yun pala. Ginagawa pala ito ng Panginoon to us to realize, para makarealize tayo. Na kailanman hindi niya tayo iniwan. Because sometimes if we are in a good situation, we cannot recognize Jesus, right? Lalong-lalo na kapag meron ka pang matatakbuhan, lalong-lalo na kapag meron ka pang malalapitan. We cannot recognize Jesus. We cannot recognize the power of God, the existence of God. Pero kapag may panahon na wala na tayong malapitan, kapag may panahon na parang wala na tayong matakbuhan, diyan na natin nare-realize, katulad ng testimony ni Brother Ching. Sorry mga kapatid. Na minsan niyang sinisi ang Diyos. But God made him realize. Lumamig man ang ating pag-ibig sa Diyos. Pero ang pag-ibig ng Diyos kailanman hindi lalamig para sa atin. Brother Nanti, sabi niya, salamat pastor. Dugay na gugko wala nakaalagad sa Dios mao na nigipukaw na ang akong kasing-kasing para mag-alagad kaniya. Yes. Brother Renante, yan po yung nangyayari minsan. That God is putting us into a situation katulad mo, Brother Renante, ngayon. Yun yung nangyari sa time ni Brother Ching. Napalayo din po siya sa Panginoon. And God putted him into a situation. Ako isipin natin, napakahirap. But see, he realized, katulad mo rin, Brother Renante, maybe some part of you is asking, Lord, why? Bakit ako nag-positive? Naging maingat naman ako. Malusog naman ako. Bakit ako nag-positive? The answer is God wants you to realize that you need to serve Him. You need to serve Him. You need to come back into His presence. You need to return. Just like the prodigal son, right? Kung hindi pa nangyaring naubos yung pera niya, kung hindi pa nangyaring iniwan siya ng mga kaibigan niya, kung hindi pa nangyari mga kapatid na nagpapakain na lang siya ng baboy, kung hindi pa nangyaring pa kahit pagkain ng baboy kinain niya na hindi siya nakarealize. Pero nang nangyari lahat ng yun, God putted him into a situation na hindi niya masikamura, hindi niya kalagayan noon. Napakahirap na situation, but by that, he realized, he remembered his father. He remembered his loving father.
And he decided to stand up. Babalik ako sa aking ama. And when he have returned, his father accepted him, open wide arms. Just like you, Brother Nante. If you will just stand up and decide, I will go back to Jesus. I will worship him one more time. I will worship him. God will restore your strength. God will restore your heart. God will bring you back the Holy Ghost. Woo! That's what I feel right now, brother. Sabi mo nga, ginigising ka na ng Diyos. Hindi lang kay Brother Nante, kahit sa ating lahat. Minsan meron tayong mga bagay na hindi maintindihan nangyayari sa buhay natin, pero tanungin natin ang ating sarili. Lord, may kamalian ba akong nagawa? Pero dalawang klase kasi yung problema. Pagsubok at paggising. Para sa mga taong faithful, nananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, at binigyan ka ng problema, ang tawag dyan pagsubok, kung makakapagpatuloy ka ba sa pananampalataya. Pero kung ikaw ay lumayo na sa Panginoon, ang problemang dumarating ay paggising. Amen. Napakaganda ng testimony. Kahit hindi na mag-preaching, pero mas maganda yung may preaching, mga kapatid. I feel the Spirit of the Lord. I feel the Spirit of the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Woo! Church, if you have your Bible in you, open it with me in the book of 1 Peter chapter 5 verse 8. I can feel the Spirit of the Lord. 1 Peter chapter 5 verse 8, the Word of God says, be sober, be vigilant, because your enemy, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Be sober, be vigilant, because your adversary or your enemy, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking who he may devour. Kabanal-banala naming Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan. Ako ngayon ay lumalapit sa iyong presensya, O Diyos, na may pagpapakumbaba. Bagamat kung wala ka, Lord, sa aming mga buhay, wala po kaming magagawa. We need you in our life, Lord Jesus, as we continue serving your holy name. As we continue serving you, Lord Jesus, hallelujah, in spirit and in truth. We need you, Lord. We need your guidance. We need your Holy Spirit. Every day, Lord Jesus, we need you. In Jesus' name. Lord Jesus, as I preach your words, guide my lips, guide my tongue,
and let me preach according to your will. Let me encourage these people. Through your words, let me awaken these people. That we need to be sober, we need to be strong, we need to be vigilant. For our enemy, the devil, is like a roaring lion seeking whom he will devour. But we will not be afraid, because we have you in our life. Because if we have you in our life, we believe in your words, that if God is with us, who can be against us? Even the gates of hell, even the devil cannot defeat us. Because you are fighting for us. Because you are with us. You are the God. You are the King. Jesus. Who never breaks His promises. Thank you, Jesus. As I move forward, Lord, to this preaching, let your will be done. Amen and amen. Let's let the background music be played, because I can feel the Spirit of the Lord anytime I will stop preaching and worship God right now. But as long that I can speak, I will preach to you in this wonderful afternoon. Amen. In this wonderful afternoon, I will bring you in the message that says, I know I don't have enough time, but let me preach to you a message that says, the devil besides you. The devil besides you. Ang demonyo sa iyong tabi. You know what? A full-time or a part-time Christian will never defeat a full-time devil. Because the devil is working full-time. Full-time po nagtatrabaho ang demonyo, mga kapatid. At alam niyo po ba, na 24/7 ay nagtatrabaho ang demonyo para tayo po ay sirain. Para tayo po, mga kapatid, ay kung sa Ilonggo pa, bukon, gubaon, sirain, patayin ang ating pananampalataya, patayin ang ating apoy, mawala ang ating pag-asa. He wants to kill our faith. He wants us to backslide. He wants us to turn away from the face of God. He wants to kill us spiritually. The devil is always beside us, seeking whom he will devour. He is looking just for a tiny hole or spot na kung saan makakapasok siya. Palagi niyang tinitira ang ating weakness. We all have weakness. Even I have a weakness. That's why palagi tayong tinitira ng demonyo sa ating mga weakness. Yung mga weak points natin, dyan tayo palaging tinitira ng demonyo. Amen. Kung ang weak point mo, mga kapatid, ay ang iyong tinatawag na pasensya. For example, madali kang magalit. Hindi mo ba namamalayan na dyan ka rin palaging tinitira ng demonyo para mawala ka sa concentration, hindi ka na makapag-pray, hindi ka na makapagbabasa, mawawalan ka ng gana sa pagsimba dahil palagi ka na lang galit? Because the devil is always striking our weaknesses. The devil is always striking our weaknesses, mga kapatid. Yung kahinaan natin, doon tayo palaging tinitira ng demonyo. Did you ever play volleyball? Volleyball is composing with the 6 players, if I'm not mistaken, mga kapatid, because my wife is a volleyball player. Nung siya po yung high school pa lang. Hanggang po ngayon, sa mga, nung nag-young people siya sa mga YLTS, nagba-volleyball po siya, mga kapatid. Amen. At hanggang ngayong pastor's wife na siya. Amen. Naglalaro pa rin siya ng volleyball.
Isa po sa strategy, mga kapatid, ng mga volleyball player, ang bola palaging papuntahin sa pinakamahinang player. Amen. For example, sa 5 sila, ang isa dyan ay hindi masyado makasalo ng bola, hindi marunong humabol, doon palagi papupuntahin yung bola para makascore, mga kapatid, ang kalaban. You know what? The devils, mga kapatid, or ang strategy ng devil, yan po, mga kapatid, tinitira kung saan tayo mahina. Hindi niya tayo titirahin kung saan tayo malakas. Titirahin niya tayo palagi kung saan tayo mahina. The devil is on your side. The devil beside you is looking for your weakness, mga kapatid. That's why, hallelujah, wag na nating ipag-pray na, Lord, tanggalin mo yung problema, kasi kahit anong pray mo na tanggalin ang problema, hindi yan matatanggal. Ang sabihin mo na lang, Lord, palakasin mo ako, para kahit anong mga problema ay makakapagpatuloy ako sa pananampalataya. Woo! Hindi po ba isang magandang bagay na kahit anong mga pagsubok na dumating sa ating buhay, anong mga problema ang ating kinakaharap, ay patuloy pa rin po tayong nakakapagpatuloy sa pananampalataya. Patuloy pa rin po tayo, hallelujah, na nakapagsasamba at sasamihin natin sa demonyo, o Diablo, hindi mo ako kayang sirain. O Diablo, hindi mo ako kayang tupukin. Bagamat malaki ang Diyos, hallelujah, na sa aking puso, greater is He that is in me than he that is in the world. Jesus is with me. Amen. The Word of God says, be sober, be vigilant, mga kapatid, because the devil is like a roaring lion. He will not let you pass to heaven. Alam mo po ba na nagsiselos ang demonyo sa atin? Ayaw na ayaw ng demonyo na mapunta tayo sa langit. Ayaw na ayaw ng demonyo, mga kapatid, na magpatuloy tayo sa pananampalataya, bagamat alam niya kung gaano kaganda ang iyong mapupuntahan. Alam niya kung gaano kaganda ang ating mapupuntahan kung tayo magpapatuloy sa pananampalataya. Dahil doon siya galing. Doon galing ang demonyo. Sa langit galing ang demonyo. Nakita niya kung gaano kaganda yung langit. Nakita niya, mga kapatid, kung gaano kaganda ang buhay doon. Kaya alam na alam ng demonyo kung saan ka mapupunta kung magpapatuloy ka sa pananampalataya. Kaya lahat ng mga bagay, lahat ginagawa ng demonyo, mapigilan ka lang. Lahat ginagawa ng demonyo, mga kapatid, mabackslide ka lang. But I will tell you, are you going to let the devil win? But I say, no! I will not let the devil win. I will continue serving God. Whatever trials, whatever problem, I will still lift up my hands and say, Lord God, you are greater than him. Amen. The devil wants to discourage us, mga kapatid. Lalong-lalo na kapag tayo'y namumunga na sa pananampalataya. You know what? Kung makikita nyo po, mga kapatid, yung mga maliliit na mga bata, kapag nakita po nila, mga kapatid, na ang isang puno ay merong bunga, kapag nakita nila na ang isang puno ay merong bunga, mga kapatid, aakyatin yan nila para makuha lang yung nag-iisang bunga, mga kapatid. And then kapag hindi nila maabot, mga kapatid, babaliin nila yung sanga para makuha lang yung bunga. Sometimes, kapag nakita ng demonyo na tayo ay namumunga na sa pananampalataya, nakikita ng Diyos na meron ng mga kaluluwang bumabalik, mayroon ng mga kaluluwang tumatanggap sa Diyos, mga kapatid, hallelujah. Meron ng mga kapatiran, amen, hallelujah, na lumalakas, hallelujah. Meron ka ng mga bunga sa pananampalataya. I will tell you, gagawin at gagawin ng demonyo lahat, mga kapatid. Aakyatin niyo yung buhay mo, babaliin niyo yung sanga mo, makuha lang ang iyong bunga. But I will tell you in this wonderful evening, hallelujah, the devil will never win. Hallelujah, the devil will never win because he is already defeated. We are created, hallelujah, by God, a victorious God, mga kapatid. We are champions against the devil. There's the devil beside us, but there is Jesus inside us. The devil beside you cannot defeat you if you have Jesus inside you. He's just beside you, but Jesus is inside you. The Word of God says in Isaiah chapter 40, verse 29,
He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. Sabi mga kapatid na sa Isaiah chapter 40 verse 29, ang Diyos ay nagbibigay lakas sa mga mahihina, at para sa kanila na walang lakas, siya ay nagbibigay ng lakas. Hallelujah. Sometimes sa ating pananampalataya ay nanghihina tayo. Sometimes mga kapatid, hallelujah, sa ating pananampalataya ay nawawalan tayo ng pag-asa, nawawalan tayo ng lakas. But I will tell you, God can give us strength. God can give us power if you will just call upon His name. We have power because Jesus is with us. Amen. Merong isang Bible school student, mga kapatid, isa ito sa testimony ni Pastor Job Aquesta, mga kapatid, ng Davao. Amen. Nag-preach po siya sa amin, mga kapatid, nang ako po'y Bible school student pa. And then meron daw isang Bible school student, mga kapatid, amen, na umuwi po sa kanilang baryo. And then basta Bible school student ka, mga kapatid, parang medyo well-known ka, sikat ka. And then to make the long story short, mga kapatid, meron pong na-demon possess. Meron pong na-demon possess, mga kapatid, hallelujah. And then siya po yung pinatawag. Sabi niya, hindi ako marunong magpalayas ng demonyo, hindi naman naturo sa Bible school paano magpalayas ng demonyo. Pero hindi na lang po siya nagreklamo kasi ayaw niyang mawala yung faith ng mga tao doon. Nung kaharap niya na po yung na-demon possess, mga kapatid, hindi niya po alam kung ano yung gagawin niya, ano yung sasabihin niya, mga kapatid. Yung Bible school student na yun ay magaling po babae po kasi magaling po siya mag-song leading. Kumanta na lang po siya, mga kapatid. Kinantahan niya po yung demonyo. Ano po yung kanta niya? Walay gahum ang yawa sa ngalan ni Jesus. Walay gahum ang yawa sa ngalan ni Jesus. Walay gahum ang yawa sa ngalan ni Jesus. Kay walay lain nga ngalan ang yawa mudagan. Walay gahum ang yawa sa ngalan ni Jesus. Walay gahum ang yawa sa ngalan ni Jesus. Walay gahum ang yawa sa ngalan ni Jesus. Kay walay lain nga ngalan ang yawa mudagan. Sa Tagalog, mga kapatid, hallelujah, ang demonyo ay tatakbo sa pangalan ni Hesukristo. Walang ibang pangalan na makapagbibigay sa atin, mga kapatid, hallelujah, ng power against the devil, nothing but the name of Jesus. At habang kumakanta, mga kapatid, hallelujah, ang Bible school student na yon, amen, hallelujah, pagmulat niya ng kanyang mata, hallelujah, magaling na yung na-demon possess, hallelujah, lumayas ang demonyo, mga kapatid, dahil walang ibang pangalan, hallelujah, na kinakatakutan ng demonyo. Ang demonyo ay hindi takot sa pangalan ng presidente, ang demonyo ay hindi takot sa pangalan ng pinakamataas na pulis, ang demonyo ay takot sa nag-iisang pangalan, that is the name of Jesus. Amen, 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 amen. We have the power against the devil. I will tell you, there's a devil beside you, but that devil cannot defeat you if you have Jesus inside you. The devil cannot defeat you. The devil beside you cannot defeat you if you have Jesus inside you. Hallelujah. Let me ask you, church. Let me ask you. Let me ask you, church. In this pandemic, in this problem, sa mga problemang dumarating sa pamilya nyo, dumarating sa church nyo, I will ask you, the main reason why that problems are happening, because there's a devil beside you. But let me ask you, are you going to let the devil win? Are you going to let the devil win? Sometimes, sa napakaraming problema, sinasabi mo, mag-backslide ako. At maraming mga tao nag-backslide talaga. But I will ask you, are you going to let the devil win?
Are you going to let the devil win? If not, kung ayaw mong manalo ang demonyo, let's go back to Isaiah chapter 40 verse 29. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. Bakit ka magpapatalo? Bakit mo sisirain ang buhay mo? 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Do you not know that you are the temple of God? And that the Spirit of God dwells in you? Nananahan sa loob natin ang Espiritu ng Diyos. Ang message ko ngayon is the devil beside you. It's not the devil inside you. The devil is just beside you. But the Spirit of God is inside you. The devil cannot touch you. The devil cannot harm you if you have Jesus in you. Hallelujah. 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 Let Jesus enter into your hearts right now. Together, let us stand. Together, let's fight. Let us be strong. Be sober. Be vigilant. The devil cannot defeat us. Our enemy cannot defeat us. Will never defeat us. Why? We have Jesus in us. The King of Kings and the Lord of Lords. Ang natatanging pangalan na sabi nga sa Biblia, ikaw na naniniwala na iisa ang Diyos, tama ka. Dahil kahit ang demonyo ay naniniwalang nag-iisa ang Diyos at nanginginig pa, takot ang demonyo sa nag-iisang Diyos na ang pangalan ay Hesus Kristo. The devil will never defeat you if you continue calling upon the name of Jesus. Hinihintay lang ng demonyo manghina ka. Doon kanya papasukin. Pero hanggat nag-aapoy ka sa pananampalataya, mapapaso siya paglalapitan ka. Hanggat nag-aapoy ka sa banal na Espiritu, hindi kanya kayang hawakan. Hindi kanya kayang pakialaman. Hindi kanya kayang saktan. Hanggat nag-aapoy ka sa banal na Espiritu. Oh, Jesus! Hallelujah! We worship you, Lord! Together, church, let us pray that God will strengthen us. That God will strengthen us. That even there is the devil beside us, even though merong demonyo, merong diablo sa tabi natin, he cannot defeat us, he cannot touch us. He will never harm us. Because I say again, Jesus is with us. And if God is with us, who can be against us? Let Jesus enter into your hearts. And together, let us defeat the devil.
Come on, church. O Diablo, tingnan mo ang mga kaanakan ng Panginoon. Sa kabila ng pinagagawa mo, sa kabila ng mga problemang binibigay mo, ay nakapagpapatuloy pa rin sa pananampalataya. Nakakapagpatuloy pa rin sa pagsasamba. Kaya sasabihin ko sa iyo, Diablo, wala kang kapangyarihan. Umalis ka sa buhay namin. Bagamat kami ay sumasamba, nananampalataya sa nag-iisang Diyos na banal, na hindi mo kayang talunin. Ang kanyang pangalan ay si Jesus Christ. By the power and by the authority that is given to me, in Jesus' name, I rebuke the devil. Get out! In Jesus' name. And Lord God, tingnan mo ang iyong mga kanakan. Tingnan mo ang iyong mga kanakan, Panginoon. Lord Jesus, na sa kabila ng mga pagsubok sa epidemya, pandemic, Panginoon, sa kabila ng gawa ng Diablo sa aming mga buhay, nagpapatuloy pa rin kami, O Diyos. Nagpapatuloy pa rin kami sa pagsamba, O Diyos. Nagpapatuloy pa rin kami sa pakikinig ng iyong salita. At naniniwala kami, Panginoon, na hindi kami kayang talunin ng Diablo pagkat kasama ka namin. Pagkat kasama ka namin, O Diyos. Protect us with your wings. Cover us with your Holy Spirit. Strengthen us in our weakness. Oh, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. I declare right now in Jesus' name, the devil is already defeated. I am victorious. In Jesus' name, I am victorious. In Jesus' name, we are victorious. Woo! You are good, oh Jesus. You are good, oh God. You are good. We thank you, Jesus, for the victory we have right now. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Baka may nagtatanong sa inyo, Pastor, paano makakapasok ang Panginoon sa puso namin? Sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, but as it is written, eye has not seen, hindi nakikita ng mata, nor ear heard, hindi naririnig, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for him, for those who love Him. Siya ay papasok sa ating mga puso kung atin siyang mamahalin. Do you love Jesus? Continue serving Him even there's a devil beside you. You have Jesus inside you. Jesus loves you, kapatid. Ako po si Pastor Richard Manaloto. At sana po na-bless kayo sa mensahe ngayong gabi. Please click the share button dyan sa ilalim para matulungan niyo po akong ma-share itong salita ng Panginoon. Amen.
Praise the Lord. Don't put Amen. Ulitin ko po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong hapon o ngayong gabi mga kapatid sa atin pong gawain ngayon. Praise the Lord. Patuloy po tayong pagpapalain ng Diyos sa atin pong mga gawain mga kapatid. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon mga kapatid. Amen. God bless you. Please click the share icon mga kapatid. Habang ako po'y magpapaalam, ay aawit po muna ako sa ating Panginoon mga kapatid. Ang gusto pong umalis, maraming salamat po at sinamahan niyo ako ngayon. God bless you! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Woo! You were always there, every hour, everywhere. Your grace abounds so deep within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Hallelujah. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. It's good to praise the Lord right now, church. Woo! There's only one way. That is Jesus. Hallelujah. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could need for. Sing! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Pastor Richard po, signing off. God bless po.